Hey, hey, hey! What we have here? What we have here is Glock 17 Generation 5 MOS FS. At i-unbox natin siya. At samahan nyo ako sa pagse-setup ng aking nasa palagay ko ang pinakamagandang setup para sa isang Glock 17. So what we have here is Glock 17 Generation 5 MOS. So pag bumili kayo ng Glock, usually or sa gun store na binilan ko, meron na siyang kasamang dalawang magazine, a reloader. But first of all, we have an empty gun. Wala po itong bala sa mga safety gun range officer natin dyan. Wala pong bala, wala pang ammunition dito sa room na ito kasi nasa kabilang room po ang mga ammunition. So pag bumili kayo ng Glock, may dalawa na siyang kasama. Pag sa ibang gun store kayo bumili, baka tatlo. But meron siyang kasamang extra grip handle para sa mga malalaking kamay or hindi nyo type yung original niya. I-attach nyo dito, tanggalin nyo ito. At meron siyang sariling pin. MOS na siya, so meron siyang kasamang mga plates. Andito. Ito yung mga plates niya. Ito. Apat nga. Meron din siyang kasamang cleaner, brush. So, MOS ito siya. I-set up natin. By the way guys, ang kasamang magazine is extended one. This is a 19+1 magazine. So samahan niyo ako sa pag-setup ng ating brand new Glock 17. Dalawang pinagpipilian kong ilagay. Meron akong Holosun 508 which is very very good, and my mighty Trijicon SRO 2.5. Guys, ang una natin gagawin is tatanggalin natin itong cover plate. Cover plate lang ito guys, matatanggal na. Napakadaling tanggalin. Yan. Nahulog na kaagad yung bolt. Yes. Okay, this one. So ganito yung itsura niya guys pag wala pang plates. Pangit. Sa mga hindi nakakaalam, I have a choice. This one, this is SRO, one of the best. Medyo expensive lang ito. At the Holosun 508, which is gustong gusto ko itong Holosun. Pag bumili kayo ng Holosun, ito yung mga laman niya. Ayan ito. Guys, ang pagkakaiba ng SRO at Holosun is window. Mas malaki ang window ng SRO, pero mas gusto ko yung reticle ng 508 kasi multiple reticle siya. Merong dot lang, 32 MOA circle at saka dot circle, dot inside the 32 MOA dot. Ito 2.5 MOA. This is a green dot HC580 titanium. This is aluminum steel. So pero sa ngayon ikakabit natin. And guys, ang maganda sa Holosun is they have the same footprints with Trijicon. So nakikita nyo, pareho lang yung butas nila. So sa Glock, I think it's the number 2.
Ito siya guys. Yan. For the adapter plate para sa Trigicon or Halosan, ito yung kakabit natin. But hindi ko type yung MOS adapter plate ng Glock. So bumili ako nitong DPP. This one is much better. It's aluminum steel. Ito siya guys. At saka tingnan nyo yung difference ng, alam nyo yung Glock, para sa mga Glocks fanboy dyan. Hindi naman ako fanboy ng Glocks, I just like Glocks. Ang pagkakaiba ng adapter plate nito at saka sa you guys, meron siyang parang additional na pin na dito nyo ipapasok yung bolt. So mas solid talaga siya, mas solid yung construction niya, kasi ang weakest point ng Glock is yung adapter plate niya. So sa ngayon kakabit natin siya, at sa palagay ko, if you're gonna make a choice of Halosan and SRO, you always I'm sure you're always gonna pick the Trigicon. So guys, much better na pag naglagay kayo ng plate, kasi hindi nyo alam kung kailan nyo ulit tatanggalin. For me, nilalagyan ko siya ng konting oil. I'm a retired AEP and also a mechanic by trade, so takot ako sa, iniiwasan ko na always magkaroon ng corrosion. Yung manipis lang, wag naman marami. Then we're gonna put this one. You see guys, may abot siya dito, wala talaga siyang ka-plate-lay, not like this one. Yeah, I like this one better. Solid construction. So kakabit natin. And make sure guys, pag nagkabit kayo ng screw, gamitan nyo siya, yung mga screw nya is lagyan nyo naman ng kunting much better use this Loctite para mas mabangis, mas matibay. So it's easy, konting-konti lang. Possible use the 242 Loctite. Mabilis na ito siguro palagay ka 12.15. So meron tayong torque wrench dito. I'm using this torque wrench. I-set nyo lang siya sa 15 inch-pounds, kasi yung isang worst na mangyari sa paglalagay ng optic is ma-lost thread nyo ito. It's a big headache. Oh.
Okay. After ng torque, check nyo kung pantay yung pagka-install ng adapter plate. So, double check, click, and click. Okay, we're good. At guys, pag gumagamit nga pala kayo, sa mga hindi nakakalam, yung Trigicon SRO is hindi siya yung sinasabi nilang duty use. Pag sinasabing duty use, it can take a lot of abuse. This one, it will not take a lot of abuse. Maiulog mo lang siguro to kahit 3 feet, magka-crack siya. But this one is really designed only for competition. Not this one. You know, this is very tough, high quality Halosan. You can use it for duty use. Kahit ano, i-torture nyo siya, makakasurvive siya. Not this one. Pero merong paraan dyan. I found this from Jagerworks. Tinatawag nila itong BROS or Battle Optic Ready Shields. So it will protect the SRO. So napakadali lang. Pasok nyo siya, pantayin nyo yung butas, then shoot. And tulad ng dati guys, pag naglalagay kayo ng thread, ng screw I mean, always use Loctite. Yung tamang-tama lang, wag naman sobrang dami. Loctite, to be sure. Konti lang, just a drop. And tighten it again. So, after tightening it, what you're going to do is torque it again. Put the torque again on 15, 12 to 15 inch pounds. I put it in 17. It's not gonna break. Para wala nang tanggalan. Oops. Okay. Click. Click. And that's how you set up the MOS with the Trigicon SRO at 2.5 MOA with the Jagerworks BROS or Battle Ready Optic Shields. And so pag nakalagay kayo nito guys, bago nyo pa, kasi sariwa po yung Loctite, huwag nyo munang kasakasayin or i-wrap a lot of times. Huwag nyo munang iputok. Let it dry for at least 24 hours. Ang ilalagay naman natin na light, of course lalagyan natin ito ng light. I have the Halosan PID Plus. I think this is the new one. Ito yung mga bagong PID Plus. It comes with a green beam. So this one will be good. And it has a wire or some for charging this charging area. This one guys is also easy to set up. Luwagan nyo lang ito. Then
Okay, pasok na siya. Then, tighten it. This one solid. Solid as a rock. Make sure na nakasit siya sa slot. Baka pag ipinutok nyo, itatalsik yung inyong basic lights and a laser. And our Glock 17 is set up. So ngayon kasi hindi patuyo yung Loctite, standby muna siya, patuyuin nyo ng 24 hours. So i-zero muna natin yung 3G-Con SRO kasi sa nakikita nyo guys, ewan ko kung makikita nyo. You can co-witness it because nung binili ko pala ito, this is not the original sight. I already told the gun store to put suppressor high sight. So para mako-witness ko yung, ewan ko kung nakikita nyo yung red dot guys. So pwede nyo siyang i-witness kung mawala ng battery yung kanyo, which is easy to replace it. It is a top loading battery. Ayan guys, kung nakikita nyo. So sa ngayon, standby muna siya. Ito yung itsura guys ng Glock 17 with 3G-Con SRO with BROS, battle ready optic shields. Napakatibay nito guys. It is made of black nitrate. Kahit bagsak nyo ito 6 feet, hindi masisira yung inyong red dot lens, ang inyong SRO. And the new Halosan PID with the green light. This is a very cool flashlight. It comes with a rechargeable battery and you can charge it to you. Easy to remove. Tanggalin nyo lang ito doon yung battery. So ang pagsisiro naman ito, gagamitan na lang natin ito. Ibo-bore sight na lang muna natin ito using the laser bore sight. Para pagdating sa range, makakatipid kayo. So pagdating sa range, konting adjustment na lang ng red dot ng laser. I'm gonna set up the laser for 75 yards, and this one is I'm gonna zero it at 25 yards. So I'm gonna get my laser. So guys, pag bumili ka ng mid-10 bore sighter, may kasama na siyang 6 na battery at it will take 3 lithium batteries to power up. So, malalaman natin na first time ko lang gumamit itong mid-10 bore sighter. Malalaman natin kung effective siya. So yung mid-10 bore sighter guys, meron siyang para sa shotgun, simula sa shotgun 45, I think ito. This is for the 9mm. Madali lang itong gamitin. So ito yung bore sighter guys. Pasok nyo siya dito sa dapat adjustment dito para mag-fit siya. Wala siyang slag. Dapat wala siyang, dapat fit siya. Ito hindi siya may pasok guys. So luwagan nyo ng konti kasi nag-flare ito eh. Nag-flare siya para may pasok sa konti. Yes. And so now I'm gonna set it up
25 yards for the Trigicon Red Dot SRO, and 100 yards for this one. Then bukas, let's go to the range.